Hello mga ante! For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng sapin-sapin. Kaya ayan mga ante, pagpasensyahan nyo na po kung medyo maingay yung ating background kasi may nagbe-video okay sa aming kapitbahay. Kaya naman, simulan na natin. Sa isang bowl ay maglalagay ako dito ng 2 cups na glutinous flour, 1/2 cup rice flour, at 1/2 cup na all-purpose flour, pinch of iodized salt, at maglalagay din tayo ng 1/2 cup na white sugar. Pagkatapos nga mga ante ay haluin lang natin ito ng maayos hanggang sa mag-well combine ang lahat ng ating mga nilagay na ingredients. Pagkatapos nga ng dry ingredients ay dito naman tayo sa ating wet ingredients. Naglagay ako dito ng 1/2 cup condensed milk. Maglalagay din tayo dito ng 3 1/2 cup na gata. Purong gata po yan mga ante at walang halong tubig. Ang gata po na nilagay ko dyan ay pinapiga ko po doon sa palengke. At ayan mga ante, pagkatapos nga natin itong haluin ng mabuti ay i-divide naman natin ito sa tatlo at ang dalawang mixture nga natin ng sapin-sapin ay maglalagay tayo ng food color na violet at saka yellow. Dahil wala akong available na langka flavor, food coloring lang ang nilagay ko at dyan naman sa ube food coloring at saka ube flavor yung aking nilagay. At ayan mga ante, pagkatapos nga natin lagyan ng mga food coloring itong ating mixture na sapin-sapin ay ihanda naman natin ang ating steamer at saka ang ating mga molder na gagamitin. Medium size po yung aking ginagamit sa pagluluto ng sapin-sapin. Pagkatapos niyan mga ante ay inilipat ko ang aking sapin-sapin mixture sa isang squeeze bottle para mas madali ang aking trabaho. Ganitong technique nga po pala ang aking ginagamit para sa mas mabilisan at walang tapon sa paglalagay sa ating mga molder. Una ko ngang nilalagay ang ating ube flavor at isusunod ko naman yung yellow at saka sa taas ko inilalagay itong puting kulay ng ating mixture na sapin-sapin. Pagkatapos nga natin lagyan lahat ng ating mga molder ng ating mixture na sapin-sapin ay gagawin naman natin itong bulaklak gamit ang toothpick. Guguhit-guhitan lang natin ito at ihulma ng bulaklak. At sa mixture nga pala na ito mga ante ay makakagawa tayo ng 60 pieces na sapin-sapin. At ang ingredients nga na ito mga ante ay matagal ko nang ginagamit. At saka mga ante hindi ko na pinahidan ng oil ang ating mga molder dahil yan po ang advantage kapag purong gata po yung ating ginamit sa ating sapin-sapin. Hindi na natin kailangan pumahid ng mantika dahil maglalabas na ng mantika yung mismong mixture ng ating sapin-sapin. At ayan mga ante, nilagyan ko na nga ng screen ang ibabaw ng ating unang layer dahil may 10 tayo na lalagay at bali 60 pieces yung ating lulutuin sa isang lutuan. O ayan, may technique na naman kayo. Tapusin nyo ang buong video dahil ilalagay ko doon ang kumpletong ingredients ng ating sapin-sapin na 60 pieces. At ayan mga ante, bago nyo ilagay ang ating sapin-sapin, siguraduhin kumukulo ang tubig at lulutuin natin ito ng 15 minutes. At after 15 minutes nga mga ante ay charan, eto na po ang ating sapin-sapin na bulaklak at sobrang dali lamang po itong gawin. Kaya kung gusto nyo din itong inegosyo, nasa last part ng video ang complete na ingredients ng ating sapin-sapin. Hindi naman ako expert sa pagluluto nito pero laking tulong kapag may negosyo kayong ganito. Eto na ang ating sapin-sapin, makinis at walang naiiwan sa ating mga molder. At ayan mga ante, siguraduhin hindi na po mainit ang ating mga sapin-sapin bago tanggalin sa ating mga molder, syempre para hindi tayo mapaso at mas madali ang ating trabaho. At sa mga oras nga na iyan mga ante ay nagmamadali na ako dahil sabi ng customer ay pipick upin niya ang kanyang order ng 12 noon, kaya mas maganda kung mas maagang matapos na hindi na maghintay ang ating customer para pagdating niya ay magbabayad na lang siya at dadalhin ang kanyang mga order. At ayan mga ante, pagkatapos ko ngang ayusin ito sa bilao, medium size nga po yung aking bilao. Kasya din po ito sa 10 inches na bilao pero wala po akong available kaya dito ko na lang muna nilagay sa 12 inches. Mas malaki ang space, mas magandang ayusin ang ating sapin-sapin. Binalit ko na nga po ito ng cling wrap para maayos na at ma-prepare ang mga order ng ating customer. Sa araw nga na iyan mga ante, sapin-sapin at saka biko ang kanyang in-order kaya sa next video ko po ay papakita ko po sa inyo kung paano ko lutuin ang aking biko. At ayan mga ante, tapos na nga akong maglagay ng cling wrap at nilagyan ko na nga ito ng sticker para kahit saan man umabot ang inyong mga pa-order ay may mga contact number at pwede kayong kontakin sa mga nilagay nyong detalye sa inyong sticker. Kaya wag kayong magugulat kung may bigla ang pa-order kayo nang hindi nyo alam. Kasi nasa sticker na po ang details kung paano kayo kontakin. Ayan mga ante, budbud nga pala ang toppings ng ating sapin-sapin. Depende rin po kung ano po yung request ng inyong customer pero ako nasasarapan po ako kapag kabudbud yung toppings ng ating sapin-sapin. Pwede din naman natin yang lagyan ng toppings na latik. Kaya ayan, itong sobra nga ay titinda natin ito sa aking kapitbahay at kapatid nga yun ng aking asawa. Kaya naman tapos na tayo sa ating pa-order na sapin-sapin. Kaya kung nagustuhan nyo po ang video, paki-like and share naman po. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking mga upload videos. Itong mixture nga po natin na ito ay kahit ilagay nyo sa ref ay malambot pa rin. Hanggang dito na lang mga ante. Thank you for watching. God bless and bye-bye!